Sabi ko nga sa inyo mga kaloys, itong si Marcoleta, nagdududa na talaga ako dito na hindi talaga siya nananalo. Okay? Pinanalo siya. And sa ating analysis nga, nakikita natin na itong si Chief, okay, ng COMELEC, si Garcia, ay dati palang appointee ni Digong. Okay? Hindi makapasok diyan si Garcia sa COMELEC kundi dahil kay Digong. So bakit inappoint siya ni BBM bilang chairman ng COMELEC? Siguro mga kaloys, during the time na ang Uniteam ay nag-usap-usap na kung manalo itong gagawin natin, kumbaga may mga deal, siguro ang pinakausap ni Sara ay itong si Garcia ay gawing chief. Okay? Hindi pa sila nag-aaway that time, di ba? So na-appoint na si Garcia. So later on, yun na nga, kahit nag-aaway na sila, hawak ng mga Duterte itong COMELEC. And that's the reason kung bakit itong si Marcoleta ay todo talaga ang pagiging aso ng Duterte. Just like Robin Padilla, di ba? Hindi ba kayo nagtataka? 2016? Number 1 pa. Right? So, hindi mo rin masisisi si Robin Padilla kung bakit yung loyalty niya ay sa Duterte ay talagang sobrang lalim. Dahil may utang na loob po sila. And na-analyze ko rin mga kaloys, yung 2025 na election, parang yung si Amy ay nakapatong pa sa top 12, not because nag-interfere si BBM, it's because dahil nga friend ni Duterte. Diba? Nagets yung point ko mga kaloys. And that's the only way to save Sara din. Diba? Nagkaroon ng impeachment bago ang election sa Kamara. So, syempre, ang laro ng Duterte camp, kailangan talaga natin i-control ang Senado. Diba? Kaya ayun, nanalo ang mga DDS. First time in history na yung kalaban ng admin ang mga nanalo. Kaya nga, feeling ko ay naramdaman ni BBM na ang dami talagang mga traidor, okay, sa kampo niya. Tulad ni Loren Legarda. Diba? Sino pa? Camille Villar. Right? Na kasama sa team. So, ganun talaga ang laro sa politika mga kaloys. There's no permanent friends or enemies, only permanent interest. So, ano sa tingin niyo mga kaloys? Ito talaga si Marcoleta mga kaloys. Talagang po. Parang gusto niyang i-project na parang Miriam Santiago. Ang layo po. Okay? Mga DDS, huwag niyong ipilit na ala Miriam Santiago itong si Marcoleta. Tingnan mo ang ginawa niya kay Risa Ontiveros. Okay? Dati kasi mga kaloys, yung mga karamihan sa mga senators ay lawyers. Okay? Tulad nung sa time ni Marcos Sr., nung siya pa ay Senate President, ay matitindin talaga. Okay? Unlike ngayon, may mga actors, di ba? Nung dati si Nancy Binay walang experience na naging senator. Parang gano'n ang nangyari mga kaloys. Parang wala nang parang Senate, yung standard na pagiging senator ay masyadong mababa. Lalo na nung pumasok si Robin Padilla. 'Di ba? Akala natin tama na yung si Lito Lapid, tahimik. Pero yun nga, kung pumasok si Robin, Diyos ko po, siya po ang title holder ng pinaka-bobo na naging senator in Philippine history. 'Di ba? So, kung number 1 siya nung so ano ibig sabihin nun? Bobo ang mga voters? I don't think so. The probability is very high na baka tinulungan nga siya. Okay, noong 2016.